banal na salita. Subalit hindi man ganito kahusay ang iyong lingkod na gagamitin, naniniwala po ako sa iyong banal na salita ay aking may paabot sa aking mga kapatid ang yung nais na iparating. Sana po, inihingi namin ang iyong presensya na pangunahan po ang ating pagtitipon na ito at sana po Lord, bigay mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang lalo namin maintindihan ang bawat paksa na aming tatalakayin. Ito po ang aking hiling dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo na po magsimula. Matthew 11, chapter 11, verse 28 to 33. Yun yung binasa ni Bro Marvin. Matthew 11:28. 11:28 to 30. Ang title ng aking ang aking topic na yun is Come to Jesus. Verse ano yun? 28. Chapter 11, verse 28 up to 30. Tignan natin ang kamamanghang talatang ito na banal na kasulatan na nagsasabi na kung sino si Jesus sa atin. Ito ang napakahalagang bagay na makita dahil nagdadala tayo sa napakaraming mali o hindi kumpletong pag-isip kung sino nga si Jesus. Tungkol sa kung paano niya iniisip ang kung sino ang iniisip ang tungkol sa atin. Nakipag-ugnayan sa atin, tinatrato tayo at pabalik-balik mga kapatid. Kung ilalarawan natin si Jesus, mga pasensya na mga kapatid parang pinakabahan pa rin ako. Kami lang to, kami lang. Kayo nga lang, meron talaga kinakabahan pa rin. Ano ang masasabi niyo mga kapatid? Kung ilalarawan natin kung ano ang puso ni Jesus. Well, sa Matthew 11, chapter 11, 28 to 30, is one of the really good answer. Sa verse 28, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Sa verse 29, Take my yoke upon you, and learn on me, for I am meek and lowly in heart, and shall you rest unto your souls. Verse 30, For my yoke is easy, and my burden is light. This is the word of God. Sa verse na ito mga kapatid, ay isang magandang imbitasyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon para sa lahat na nakaramdam ng hirap at dumadaan sa yugto ng buhay na parang ang lahat ay napakabigat na, napakahirap na. Para sa lahat ng tao na gusto ng sumuko sa buhay, sa dami ng isipin, problema, pagsubok, at sobrang bigat na dalahin o pasanin. Ngunit sinasabi ni Jesus, sinasabi ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, sa Kanya lang tayo magtiwala, manampalataya, maniwala sa Kanyang kalakasan, kakayanan, kapangyarihan, na ibinibigay niya sa atin ang Kanyang pamatok at ibinibigay niya sa ating pamatok at nais niya tayong matuto mula sa Kanya. And learn from me, sabi niya. Matuto sa Kanya at ibig sabihin mga kapatid, tayo manatili sa Kanyang presensya at kilalanin siya ng mabuti. At pangako niyang tayo ay bibigyan ng kapahingahan, kaginawaan. Tama kasi. Kapahingahan, kaginawaan, na talaga naman nararamdaman na lang natin na si Jesus lang ang nakakapagbigay sa atin ng kapahingahan na tunay. At nagmumula sa Panginoon din ang kapayapaan na hindi natin makukuha sa tao, sa bagay, o pera man na meron tayo ngayon. Ang tunay na kapahingahan mga kapatid ay ang nagmumula lamang sa Panginoon at ihingi tayo ng pagpapala at nawili niyang ibigay sa atin na kung sino man ang siyang hihingi sa Kanya ay willing niyang ibigay sa atin ang hinihingi natin sa Kanya. At kapahingahan na willing niyang ibigay sa sino mang lalapit sa Kanya at ihingi nito. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen.
Mahal tayo ng Panginoon. Mga kapatid, pagtiwalaan lang natin siya ng buong puso. Amen? Amen. Ang kung nakalibot na tayo sa mga iba't ibang klase ng simbahan, sinisimulan nila ang bawat pagsamba na para sa parehong paraan sa lahat ng pagod at na nangangailangan ng pahinga. Sa lahat ng nagdadalamhati, nag-agad ng kaginhawaan, sa lahat ng nakakaramdam ng walang halaga at nag-iisip ng kung may nagmamalasakit ba ang Diyos. Sa lahat ng nabigo at naghangad ng lakas, sa lahat ng nagkasala at nangangailangan ng tagapagligtas. Ang simbahan ito, mga kapatid, ay nagbubukas ng maluwag sa kanyang mga pintuan sa pagtanggap mula kay Jesus. Amen. Ito, bakit linggo-linggo natin sinasabi, mga kapatid? Nais nating bago tayo gumawa ng anumang bagay na magkasama, nais nating dalhin ang ating pinakamahalin na pangangailangan kay Jesus. Kaya, kung minsan kailangan lang natin ng ibang tao na tumawag sa mga pangangailangan para sa atin. And I always move inside my heart na maaaring nating isipin ang mga salitang iyon. Ang salitang iyon bilang ating pagtatapat na tayo ay laging nangangailangan sa biyaya at awa ng Panginoon. Kahit anumang ang no matter what looks like outside, tayo ay pagod at mabigat na pasan at nananabik sa kahilangunan sa pamatok ng natagpuan lamang kay Jesus. Parang wala na. Kaya yan. Isang madali kung saan magaan ang pasanin at kung kapahingahan na walang hanggan. Inaalay ni Jesus ang kanyang sarili sa totoong tayo. Hindi nahanap na bersyon ng ating sarili, hindi lang sa ilang magandang imahe ng ating sarili, ngunit kung sino tayo ngayon. Isang makasalanan, lumapit tayo kay Jesus isang makasalanan, lumapit tayo kay Jesus bilang tayo makasalanan at tayo na walang pagkukunwari at walang anumang bagay na ialay, ngunit kailangan ng kailangan natin ng hihiling sa Kanya ng katotohanan ng ating hihiling sa Kanya na sabihin natin sa pananabik ng gawa. Hingi tayo ng patawad sa Kanya sa pagkakasala at bigyan tayo ng bagong buhay. Amen. May mabagitin akong 3 talata sa kung anong uri ang puso ni Jesus para sa atin. Sa verse na ito, mga kapatid, dito lang natin makikita sa verse na ito mismo ang Diyos mismo ang nagsasalita tungkol kung ano ang kanyang sariling puso. Maamo kapag kumbaba. Hindi malupit, hindi reaksyonaryo, hindi madaling mabigo. Siya ang pinakamaunawaing tao sa buong mundo. Gaya ng sabi ni Dane Ortland, ang pagturo na pinakanatural ng sa kanya ay hindi natural sa dalil, kundi bukas ang kanyang mga braso. Maamo at mababa para sa pinakamababa sa atin. Isipin sa ating sarili na napakabuti si Jesus sa atin. Ngunit kailanman hindi tayo maaaring gumawa ng masama para sa Kanya. Kaya, mga kapatid, gusto kong pakinggan natin kung sino si Jesus, kung ano ang Kanyang puso para sa atin. Kaya pakinggan natin ang
Pakinggan natin ang kanyang puro para sa atin, para sa bansa, para sa kapitbahay, para sa workplace, para sa church, at para sa sanlibutan. At habang kayo'y nakikinig mga kapatid, babangkitin ko ang tatlong bagay nito. Number one, ang kanyang tatlong, sabi ko ng puso, number one, invitation to Jesus. Number two, the pathway of Jesus o ang landas ni Jesus. Ang pangatlo, the promise from Jesus o ang pangako ni Kristo. Number one, the invitation. The invitation to Jesus. The invitation of Jesus. Hindi niya sinasabi, this doesn't say, it doesn't say, work toward me. Hindi niya sinasabi yun. Earn to me or deserve me, but say, come to me. Come to me, command. It's also, this is not a command, it's also exclamation. Jesus saying something like this. Hey guys, come on, come to me. No, hindi. Mahinaw siyang nagsabi na punta ko sa akin. Parang pupunta siya kung saan na nag-iimbita para lang maging pupunta sa kanya para Invitation. Hindi yung invitation na pupunta ng invitation na pupunta sa kanya. Trying to make our life work. Ngunit, mga kapatid, Jesus is not hard to find. Hindi mahirap hanapin si Jesus. Available siya kahit saan. Sa totoo lang, mga kapatid, si Jesus, the pathway of Jesus, ang landas ni Jesus. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. This verse, brother, is a bit surprising. Jesus offers rest. Nag-aalok siya ng kapahingahan. At sabi, pasanin mo ang aking pamato, and he didn't say, take my seat, or take my bed, or take my vacation. He said, take my yoke. By the way, brethren, what is a yoke? Ang yoke, mga kapatid, ay itong yoke. This is an agricultural terms na alam nyo kung nag-aaral tayo sa field, sa inilalagay sa kalabaw para pamatok. Yun ang mahilan para easy para para madali ba easy. Madali. Okay. Para hindi siya mahirapan. Hindi nahirapan na hilahin yung kung ano yung hinihilan niya. Kaya yung yun. But the yoke of Jesus is vastly different from every yoke. From other yoke. In verse 13, we see His yoke is easy, not heavy. It's light. Kapag tayo lumapit kay Jesus, tayo lumapit sa Kanya bilang tayo, ngunit binago niya tayo kung sino siya. Ang pamatok ay tinanggap natin mula sa Kanya ay hindi katulad ng pamatok ng mga Parisiyo na humiling at mahigpit na pagsunod sa mga batas na gawa ng tao. There are two reasons bakit magaan ang pamatok ng Panginoon. First, ang kanyang pamatok ay dumating kasama ng kanyang pagtuturo. At sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo mula sa akin. Ang lunas ng mabigat na pasanin ay hindi nag-anyaya sa atin na gumawa ng anuman. Pangalawa na reason, ang kanyang pamatok ay hindi mabigat dahil hindi mabigat dahil kung sino siya. For I am gentle and lowly in heart. Gentle means, mga kapatid,
pleasant, mild, soothing, at marami pang iba, and friendly. He is also lowly, and Jesus doesn't need to be impressive. He is impressive, so lowliness doesn't bother him. Si Jesus ay hindi na kailangan makitang kamangha-mangha siya. Siya ay kamangha-kamangha na. Ang kababaan ng loob ay hindi sagabal sa kanya. Lowliness means modesty, humility, humbleness, meekness, weak, servile, and many more. Pangatlo, the promises from Jesus. Ang pangatlo ay ang pangako ni Jesus. And you will find the rest on your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Once Jesus has become your Lord and Savior, when those terrible moments pop up again, maaari nating ilapat ang mga ebanghelyo dito. Hindi mo kailangan isipin pa ang mga ito. Hindi mo na kailangan ipagpatuloy ang paghihirap sa iyong sarili. Maybe you need to someone, ngunit dahil sa pagkapako ni Jesus sa krus, we are free. We are free. We are at peace the moment you repent and come to Jesus. By that time, we are free from past, we are free in the present, and we will be free in the future. So we have a rest for our soul. Amen. Amen. Jesus, ang kanyang pamatok ay madali at ang kanyang pasanin ay magaan. Hindi niya sinasabing hindi magiging mahirap ang buhay. May cross na pasanin at dadalhin. Mga pagsubok. Kung tayo ay nasa kay Kristo na, hindi ibig sabihin na pili tayo sa mga pagsubok, pili tayo sa mga Hindi mga kapatid, may pasanin pa rin tayo, ngunit hindi na ganun kabigat siguro. May mga pagsubok pa rin na dumadaan. Lalo pa. Ngunit pinangako sa atin ni Jesus na ang lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa atin at mga struggles ay hindi niya binabali wala yun. Ang sinasabi niya ang mga kaaliwan ng ebanghelyo ay higit sa lahat. Si Jesus ay nag-aalok ng kapahingahan na hindi natin iniisip na posible. When we come to Jesus, we come to the answer of our life pursuit, mga kapatid. It's Him, the most loving, accessible, kind, gentle, loving person in the universe. He's our soul, is our Savior, is our Lord, and our rest. Conclusion, bakit ko sinasabi sa panahon conclusion, bakit ko sinasabi sa mga panahon nasa simbahan tayo mga kapatid? Ganito lang yun. Coming Jesus moment by moment is the only future we have together. Yes. Because siya ay ang ating pinuno, tagapagligtas, Lord, Master, is the one we follow. If we follow, don't receive the real Jesus in His own words, halimbawa, we will be harsh, unkind, and restrictive. It's just we are naturally we are. At ako'y nagpapasalamat dahil hindi tayo ganyan mga kapatid. But if we continue to receive the real Jesus in His own word and keep receiving Him moment by moment together, there is no end of joy, love, peace, harmony. All He's asking is for us
to come, to come. Let's take his yoke upon us, for he is gentle and lowly heart, and the rest we never thought possible is ours in Christ Jesus, our Savior. Amen. Yun lang mga kapatid, tapos na natin. Pasensya na mga kapatid kasi yun lang. Thank you. Thank you. Thanks for the words of God, brother. Good.